proud daddy of the Boston Celtics. Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Noon pa nga ay debate na ng mga fans kung sino ba ang mas magaling kay Kyrie Irving at Stephen Curry. Alisin nga daw ang team achievements tulad ng mga sing-sing based on talent alone ay matinding debate nga daw ito. Ganun pa man base nga sa performance si Kyrie Irving sa finals laban sa Boston Celtics, madami ang nagsasabi na hindi na nga daw ito question ngayon. Maliwanag nga daw na si Curry ang mas magaling dahil sa ginawa nitong performance noong 2022 NBA Finals sa home court ng Celtics kung saan nag-average lamang si Kyrie Irving ng 15 points sa 3 games na dito ngayong finals. Ayon nga sa iba ay wala pa naman si Jrue Holiday noong mga oras na yun sa Celtics. Ganun pa man ay andun nga si Marcus Smart mga kaibigan na noong mga oras na yun ay ang reigning Defensive Player of the Year ng NBA. Posibleng madaming fans pa rin nga naniniwala na kung one-on-one game ay kayang talunin ni Kyrie Irving si Stephen Curry at posibleng tama naman sila. Ganun pa man 5-on-5 nga ang NBA basketball at hindi one-on-one. It's the same thing kay Jokic at Embiid. Most likely sa one-on-one ay tatalunin ni Embiid si Jokic. Ganun din si Tim Duncan at Kevin Garnett. Pwedeng talunin nga ni Garnett si Duncan kung one-on-one ang pag-uusapan. Ganun pa man kung titingnan natin ang mga legacy nila, walang duda na malaki ang agwat ni Stephen Curry, Tim Duncan at Nikola Jokic kay Kyrie Irving, Kevin Garnett at Joel Embiid. At kung 5-on-5 basketball ang pag-uusapan at hindi one-on-one, si Curry nga ay kahit saan mo itapon na team ay magiging fit siya dahil hindi siya ball dominant at kaya niyang maging epektibo kahit wala ang bola sa kanyang kamay. Kaya ngang malibre ng kanyang mga kakampi dahil lamang sa kanyang off-ball movement. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Malik Monk. Ayon sa Legion Hoops at kay De'Aaron Fox mismo ay free agent na ang reigning 6-man Player of the Year ng NBA. Pahayag ni De'Aaron Fox ay gusto niyang manatili sa Kings ang kanyang best friend. Ganun pa man ay naiintindihan niya nga daw na kailangan itong gawin kung ano man ang best para sa kanyang pamilya. At base nga sa latest post ni Malik Monk sa kanyang official Instagram account, mukhang pipirma nga siya sa team na kayang magbigay sa kanya ng pinakamalaking sahod. So mukhang hindi nga ito sa Sacramento Kings mga kaibigan. Sa ngayon ay inaasahan na madaming teams ang pipila kay Malik Monk. Isa nga itong spark off the bench at kayang pangunahan ang isang team sa scoring at any given night. May mga gabi nga kung saan siya ang iniikutan ng offense ng isang team dahil certified bucket nga ito mga kaibigan. We can easily make an argument na kung hindi nagtamo ng injury si Monk sa last 2 weeks ng regular season ay kayang maiwasan ng Sacramento Kings ang play-in tournament. Ganun pa man kung aalis nga talaga siya sa Sacramento Kings, ano bang team ang magiging fit sa kanya? Isa sa mga pumapasok sa isip ko ay ang Dallas Mavericks na nangangailangan ng spark off the bench na maaasahan mo palagi. Ang Pelicans ay pwede din. Ang Warriors kung sakali na umalis ng tuluyan si Klay Thompson. Madaming teams na magbibigay sa kanya ng starting role o kaya naman 6-man. Kayo ba mga kaibigan, saan team nyo ba gustong mapunta si Malik Monk o saan ba siya babagay?